homepage, ang boses mga ka-homepage ay hindi lamang simbolo ng komunikasyon, kundi ito rin ay simbolo ng sining. Panoorin natin. Minsan ba natigilan ka na sa ganda ng boses na narinig mo sa panawagan ng customer service operator sa mall o department store? Calling the attention of the customer, Miss Fer Fuego, please proceed to customer service. Ang mga paalala sa MRT at LRT station, napapansin niyo ba? To all passengers, we are now leaving Cubao Station. Our next station, Santola na Napoli. Ang mga tinig sa ating mga paboritong anime character, humahanga ka ba? Hi! Ako si Danny Mandia. Ako yung gumanap sa role ni Smee sa Peter Pan. Manood kayo ng homepage. Tinatawag na voice actor o voice actress ang isang taong nakalilikha ng maraming boses sa iba't ibang karakter. Lalo pa nga ngayon, napatok sa panlasa ng Pinoy ang mga telenovelas na napapanood sa telebisyon. Hindi man natin sila nakikita, pero ito ang kadalasan nating naririnig sa ating paligid at ang puhunan sa kanilang trabaho ay ang kanilang magandang tinig. Ang boses ang pinakamabisang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Dahil dito, madali nating nasasabi ang nilalaman ng ating isip at damdamin. Pero alam niyo ba na sa pamamagitan din ito, nakakabuo tayo ng iba't ibang tinig at ng iba't ibang karakter. Oo, may mga taong kayang gayahin at gawin ang iba't ibang katauhan. Pwedeng maging boses bata, matanda, lalaki o babae. At dahil nga dito, maaari na tayong magagawa ng isang kwento. Kakabilib, diba? Oh, the heavens! Nakaka-amaze talaga ang mga boses sa likod ng isang radio drama. Pero mahilig ka pa bang makinig ng mga ito sa kabila ng ating modernong panahon? Ating balikan at kilalanin ang mga tao sa likod ng mga boses na ito. Sa sobrang high-tech itangan ng panahon at sa dami ng maaaring pagkalibangan ngayon, may oras ka pa bang makinig ng radio drama? Wala na po kaming panahon. Sa trabaho, tapos sa mga bata, pagsundo sa mga bata, ang napagtutunan na lang minsan pag yung napaagang umuwi, yung mga telenovela sa TV, yun lang po. Hindi na po masyado ngayon. Medyo busy na po kasi naghanap ng work. Kahit po paminsan-minsan po akong nakikinig pero maganda po. Nakakagaan po sa kalooban po. Naalala ko pa nung kabataan ko, kahit isang transistor lang ang bitbit kasama sa maghapong paggawa, ayos na. Nakakaaliw. Tapos, kung wala kang ginagawa, kasi kami, palibas, wala kaming TV. Sa radyo na kami nakikinig. Lalo na pag ako lang mag-isa sa bahay, naaaliw ako pag nakikinig ako sa radyo ng mga drama. Lalo na pagka yung tungkol sa mga love story. Pagka sa love story na kahit matanda na ako, nadadala din ako. Tapos pagka nag-iiyak din, umiiyak din ako. Sikat na sikat na libangan noon ang pakikinig sa radyo. Hindi lamang dahil sa ito ang pangunahing naghahatid ng balita, kundi dahil na rin sa mga sinusubaybay ang mga programang umaantig sa puso at damdamin ng mga tagapakinig. Ang makinig sa pinaka-aabangang susunod na mga kabanata, sa mga istoryang inaabangan sa iba't ibang istasyon ng radyo, mapa-suspense, comedy o tungkol sa isang kwento ng pag-ibig. Ang mga hinahangaang boses sa likod ng paboritong istorya at kung minsan ay ginagaya pa. Ganito noon. Carlos, pinalaya ka na. Oo, Adelta. Napakabait ng pulis mo. Hinahanap ko po si Amy. Wala na siya. Hindi mo na siya makikita. Wala ka nang magagawa pa, Ricky. Dahil sa mga oras na ito, nasa ipapawid na siya sakay ng eroplano patungo sa ibang bansa. Hindi ka na niya babalikan pa. Hindi totoo yan. Umalis ka na! Taong 1920s nang magsimula ang radio drama sa Estados Unidos at lalo pang pumatok ito sa iba't ibang panig ng mundo noong taong 1940s. Dahil na rin sa pag-usbong ng teknolohiya tulad ng telebisyon noong 1950s, ay unti-unti nang naglaho sa pandinig ng mga taga-subaybay ang mga kwento ng buhay sa likod ng radio drama. Sa pamamagitan ng radio drama ay naisa sa buhay ang isang magandang istorya
sa pamamagitan ng pakikinig at paglalaro sa malawak na imahinasyon ng isang listener. Natitirang isang gatang na bigas kahapon. Hindi bale. Nabibigyan ito ng buhay hango sa isang kwento o sa script sa tulong ng mga voice talents o dubber, gamit ang kanilang malikhaing boses o tinig sa saliw ng musika at sound effects sa estilo ng Foley artist. Ricky, kaya nabawasan ako ng trabaho. Lola, bakit ako po si tatay kanina? Bakit ako? Saan mo ba siya nakita? Sa panahon natin ngayon, nasa na nga ba ang radiodrama? Isang Filipino voice actor at voice director sa mga popular na boses na ating naririnig sa TV man yan o sa radio at kung tawagin sa voice master. Atin pang kilalanin, let's watch this. Madalas natin siyang naririnig sa radyo o telebisyon, isang Pilipinong voice actor kung saan ang kanyang iba't ibang mga boses ay lumabas na sa sari-saring TV commercials, radio dramas, children's programs, computer games, telenovelas, anime at mga pelikula. Natatandaan niyo ba ang boses sa mga karakter na sina Toti at Halan sa kauna-unahang pelikulang full-length digital animation na napasama sa 2008 Metro Manila Film Festival, ang Dayo? Siya si Pocholo Gonzales, isang Filipino voice actor at voice director. Sa edad na 17 ay nakamit ang iba't ibang gawad sa mga kilalang istasyon sa radyo at telebisyon. Kilala rin sa tawag na The Voice Master. Eksperto ang voice master sa panggagaya ng boses ng mga politiko at mga kilalang tao. Naging reporter broadcaster, host, voice-over, radio drama talent at voice director din siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon at istasyon sa radyo. Nangangasiwa siya sa mga voice acting workshops at mag-isang nagpapatakbo at nagmamayari ng Creative Voices Productions. Sa pag-uumpisa ni Pocholo sa kanyang larangan, tumulong siya sa pagtatag ng Voice of the Youth o Tinig ng Kabataan. Ayon sa kanya, nakikita niya na malaki ang magiging pakinabang sa paggamit ng communication technologies sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa pagtutulungan at pangunguna. Naniniwala siya na ang multimedia, radio, TV, dyaryo, mobile phones at ang internet ay mabisang instrumento para pasiglahin, ibilang at bigyang gabay ang kabataan tungo sa empowerment.